Tayong mga Pilipino ay nagagalit kapag hinahamak tayo ng ibang mga lahi. Ngunit bakit mayroong mga Pilipino na tinatawag na Bombay ang mga Indiano at agad na naiisip na sila ay mababaho? Hindi mo ba naiisip na nakakasakit ka rin ng damdamin ng ibang tao? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Maganda, matalino at higit sa lahat ay nakapagtapos sa pag-aaral ang dalagang si Sophia. Maraming mga kalalakihan ang naghahangad ng kanyang puso dahil halos lahat na ata ng magandang katangian ay nasa dalaga na. Lumaki ito sa mayamang pamilya kaya wala na itong problema sa kanyang buhay. Malawak ang kanilang mga lupain na kung saan ay marami silang tanim na mga puno at gulay. Marami silang mga tauhan na kung saan ay masaya naman sila dahil nakakapagbigay sila ng hanap buhay. Sophia, anak, wala ka pa bang balak na magkaroon ng nobyo? Alam naman namin na marami na ang naliligaw sa'yo. Tanong ni Mrs. Martina na ina ng babae. Sa totoo lang po ay pwede naman po akong magkaroon ng nobyo. Pero wala po akong nagugustuhan sa aking mga manliligaw. Ang karamihan lang po sa kanila ay ang nagugustuhan lang sa akin ay ang aking kagandahan. Sagot ni Sophia. Ang gusto kasi ng babae ay ang matutunan muna niya ang mga negosyo ng kanyang mga magulang para sa mga susunod na buwan ay alam na niya kung ano ang kanyang gagawin. Isang araw ay pumunta sa kanilang bahay ang binatang si Cesar. Mayaman ang binatang ito at kilala sa kanilang bayan. Kung ikukumpara mo nga ang pamilya nilang dalawa, ay mas mayaman ang pamilya ng binata. Matagal na itong nanliligaw kay Sophia, ngunit hindi naman ito ang tipo ng binata na magugustuhan ng dalaga. Paano naman kasi ay mayabang ito at higit sa lahat ay matapobre sa mga taong mahihirap? Sophia, hindi mo ba naiisip na kapag naging tayong dalawa ay mas yayaman ang inyong pamilya? Marami kaming mga negosyo at tiyak kong malaking tulong kami sa inyo. Pagyayabang ni Cesar. Pasensya ka na pero di ba sinabi ko naman sa'yo na tumigil ka na sa panliligaw? Tatapatin na kita pero hindi na kita binibigyan ng pag-asa. Hindi kasi ikaw ang tipo ng lalaki na gusto kong makasama. Nahihiyang sagot ni Sophia. Nang dahil doon ay natatawa na lamang ang binata sa mga narinig nito mula sa dalaga. Hindi kasi ito sanay na tinatanggihan, ngunit ito ang unang pagkakataon na hindi siya nagustuhan ng ibang tao. Sige. Kung ganun pala, ay aalis na lang ako. Nakakatawa ka talaga, Sophia. Maganda ka nga pero wala ka namang utak. Hindi mo man lang maisip na kung sakaling maging tayo, ay masuunlad ang inyong negosyo. Sige na, at nagsasayang lang pala ako ng oras dito. Pagyayabang ng binata. Rinig na rinig ni Mrs. Martina ang sinabi ng manliligaw ng kanyang anak. Di ba, Nay? Kaya wala po akong nagiging nobyo. Mayayabang na lalaki po ang nanliligaw sa akin. Tingin niyo po ba ay magiging masaya ako kung ganyang klase ng lalaki ang magiging asawa ko? Sabi ni Sophia sa kanyang ina. Tama ka, anak. Aanhin mo ang pera kung malungkot ka naman. Maghintay ka na lang ng tamang lalaki para sa'yo. Nakangiting sagot ni Mrs. Martina. Hindi nagtagal ay marami pa ring mga kalalakihan ang nakahanay sa panliligaw kay Sophia. Binibigyan naman niya ng pag-asa ang mga ito. Ngunit hindi talaga maramdaman ng dalaga ang tunay na pagmamahal. Puro na lamang pera ang habol ng mga ito at ang makipagsanib puwersa sa kanilang mga negosyo. Napakasuplada talaga ni Sophia, no? Nabalitaan ko kasi na sobrang daming mayayamang lalaki ang nanliligaw sa kanya. Pero binabastid niya ito ng isa-isa. Sabi ni Carlita sa kanilang kapitbahay. Tama ka dyan. Bakit pa kasi hindi na lang sa atin sila manligaw? E di sana ay nagiging masaya sila. Natatawang sagot ni Esmeralda. May isa namang lalaking Indiano ang nakatira sa Maynila na kung saan ay matagal nang nakatira sa bansa. Madalas itong pagtawanan ng mga tao dahil madumi at mabaho daw ito. Madalas din siyang matawag na Bombay kahit ang tawag naman talaga sa kanila ay mga Indiano. Uy, nandyan na si Bombay. Pautang naman ako 5,000. Pero pag singil mo ako, dami tsinelas, wala tao. Bukas TV, la tao. Galing utang, sabay takbo. Panunokso ng mga kalalakihang tambay.
Nang dahil doon ay nagtawanan ng lahat nang dumaan siya sa isang eskinita. Ang totoo kasi niyan ay hindi naman siya nagpapautang dahil ayaw niyang makita ang mga Pilipino na nahihirapan sa pagbabayad. Matagal na siya sa bansang ito kaya alam na niya ang kalagayan ng bawat tao. Hindi na lamang pinapansin ni Amir ang sinasabi ng iba. Ang totoo niyan ay nakatapos siya sa pag-aaral kaya hindi niya para bigyan ng oras ang ganitong klase ng bagay. Ang baba talaga ng tingin ng mga Pilipino sa mga lahi naming Indiano. Paano naman kasi ay naniniwala lang sila kung ano ang napapanood nila sa social media? Napapakamot na sabi ni Amir sa kanyang kaibigan. Pasensya ka na ha, ganyan talaga ang lahi namin. Simula bata kasi kami ay Bombay na ang tawag namin sa inyo at ang tingin namin sa inyo ay pagpapautang lang ang trabaho. Nangihiyang sagot ni Carlo na kaibigan ng lalaki. Pero hindi kami Bombay. Ang Mumbai ay isang bansa sa India. Gusto mo ba na tawagin ka naming Maynila? Gusto ko lang na malaman ng mga tao na ang tawag sa amin ay Indian at hindi Bombay. Natatawang paliwanag ni Amir. Ganun na nga eh. Pero alam ko naman ang mga bagay na yan. Sa tagal ba naman nating magkaibigan ay marami na akong alam tungkol sa inyong bansa? Nakangiting sagot ni Carlo. Matagal nang magkaibigan ang Indiano at Pilipinong lalaki. Ngunit ang totoo niyan ay tauhan lamang nito si Carlo. Marami nang nalaman ng binata tungkol sa kanyang amo. Tulad ng napapanood sa social media na madumi daw ang mga pagkain sa India. Pero ang totoo pala noon ay maraming sosyal na kainan sa India na kung saan ay malilinis ang pagkain. Maganda din ang kultura doon dahil palaging magkakasama ang isang pamilya. Marami ding mga basura na nagkalat sa India pero naipaliwanag na din ito ni Amir kung bakit ganoon sa kanilang bansa. Ganto kasi yan, Carlo. Dati ang mga Indiano ay baon ng pagkain sa dahon ng saging para kahit saan mo tapon okay lang at mabubulok. Pero nang mauso ang plastik ay ganun pa din nakaugalian ng mga tao sa aming bansa. Hindi nila isip na hindi na nabubulok plastik pero marami naman naglilinis sa amin kaya malinis naman ang India. Paliwanag ni Amir. Masayang masaya talaga si Carlo na nalalaman niya ang kultura at kaugalian ng kanyang kaibigan. Sa tuwing may kakwentuhan ng binata ay sinasabi nito sa kanyang mga kausap na maganda ang bansang India. Masasarap ang mga pagkain doon dahil marami silang pampalasa. Masusustansya din ang pagkain dahil gulay ang malimit na kinakain ng mga tao doon. Isang araw habang nagdidilig ng kanyang mga halaman si Sophia ay napansin niya ang isang sasakyan na nakatigil sa harapan ng kanilang bahay. Nakita niya ang isang Indiano na kanina pang nakatingin sa kanya. Naku, sino ba ang lalaking yan? Nagtatakang tanong ni Sophia sa kanyang sarili. Ngunit nalaman ng babae na magtatanong lang pala ito ng direksyon sa kanya. Simula din sa araw na iyon ay hindi na mawala sa isipan ni Amir ang dalaga. Agad nitong napatibok ang kanyang puso sa una pa lamang nilang pagkikita. Lumipas ang mga araw ay nagulat na lamang si Sophia nang muli nitong makita ang lalaki. Agad itong nagpakilala sa kanya at agad siya nitong tinanong kung pwede ba silang maging magkaibigan. Napapakamot na lamang talaga si Sophia dahil alam naman niya ang intensyon ng lalaki. Huwag ka matakot sa akin, mabuti ako tao. Gusto lang ikaw maging kaibigan, sabi ni Amir sa dalaga. Nang dahil sa paulit-ulit na pagpunta ni Amir sa bahay ni Sophia, ay nalaman nito na mabuting tao ang binata. Madalas silang magkwentuhan tungkol sa kanilang buhay at simula noon ay naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Kung minsan ay ipinagluluto ni Amir si Sophia ng mga pagkain sa India. Wow, ang sarap naman ito Amir. Ang akala ko ay kakaiba ang lasa ng mga pagkain sa India. Nakangiting sabi ni Sophia. Oo naman, masustansya pati pagkain sa amin dahil laging gulay. Madami kami natural spices, madami benefit sa katawan. Paliwanag ni Amir. Hanggang sa lumipas pa ang mga buwan ay alam naman ni Sophia na hindi lang pakikipagkaibigan ang habol ng binata. Pinaamin niya ito at kinausap tungkol sa bagay na ito. Amir, kaibigan lang ba talaga ang tingin mo sa akin? Palagi ka bang pumupunta dito dahil gusto mo lang akong makausap? Tanong ni Sophia. Agad namang napayuko ang binata
dahil nahihiya ito sa babae. Hindi ito nakasagot, ngunit ang dalaga na ang nagsabi na pwede siya nitong ligawan. Amir, pwede ka namang maligaw sa akin dahil alam ko naman na mabuti kang tao. Magkaiba man tayo ng kultura pero naiintindihan naman kita. Paliwanag ni Sophia. Mas lalong nabighani si Amir sa dalaga. Sobrang buting tao nito at marunong itong makisama. 5 buwan na nanligaw si Amir hanggang sa dumating ang araw na naging silang dalawa na. Maraming mga tao ang nagtataka kung bakit isang Indiano pa ang napili ni Sophia sa dami ng mayaman nitong manliligaw. Sophia, seryoso ka ba? Isang mabahong Indiano pa talaga ang nagustuhan mo? Hindi mo ba alam na madudumi ang pagkain sa kanila? Nakasimangot na sabi ni Carlita. Tama ka dyan. Hindi mo ba napapanood yung mga Indiano sa social media? Kung kamayin nila ang pagkain, ay hindi ka na talaga magkakaroon ng gana. Dagdag ni Esmeralda. Tinawanan lamang ni Sophia ang mga sinasabi ng kanyang mga kapitbahay. Hindi naman nila alam ang kultura sa India, pero agad silang nanguhusga. Hindi naman mabaho si Amir at sa totoo nga ay mas mabait pa ito sa mga lalaki na kanyang nakilala. Magalang sa kanyang mga magulang at higit sa lahat ay palagi siyang napapasaya. Dumaan sila sa punto na pinagtitinginan na sila ng ibang mga tao. Madalas silang tanungin kung nagpapautang ba sila at madalas silang husgahan dahil para daw silang mag-ama. Amir, wag mo nang pakinggan ang sinasabi ng ibang mga tao. Tandaan mo na nandito lang ako at malinis ang tingin ko sa'yo. Sila ang may mali dahil sa kanilang maling sinasabi. Nakangiting sabi ni Sophia sabay niyakap nito ang kanyang kasintahan. Lumipas pa ang mga buwan ay gulat na gulat ang lahat nang magpakasal ang dalawa. Hindi nila may isip kung ano ba talaga ang nagustuhan ng mayamang dalaga sa isang Indiano na sa pagkakaalam nila ay nagpapautang lamang ng pera. Maganda naman si Sophia at higit sa lahat ay matalino, ngunit bakit isang simpleng binata pa ang nagustuhan nito? Lumipas sa mga buwan ay si Carlita ang naging nobya ni Cesar. Biglaan ang naging pagyaman nito simula na magkaroon ng relasyon ng dalawa. Sa tuwing makikita ni Sophia si Carlita ay taas noon nitong ipinagmamalaki ang kanyang nobyo. Sophia, sa akin na nga pala ang lalaking sinayang mo. Tingnan mo, sa pangaraw-araw ay nakakatanggap ako ng regalo. Natatawang sabi ng babae. Ganun ba? Masaya ako para sa'yo. Kaya sana ay maging masaya ka rin para sa akin. Hindi ko naman pinapakialaman ang relasyon niyong dalawa. Kaya bakit parang interesado ka sa relasyon namin ni Amir? Mataray na sagot ni Sophia. Natatawa na lamang si Carlita sapagkat sa pagkakaalam nito ay mas mayaman na siya sa dalaga. Isang araw daw ay magmamakaawa daw sila na makipagsosyo sa kanilang mga negosyo. Lumipas sa mga buwan ay nakita ni Carlita na problemado ang kanyang nobyo na si Cesar. Hanggang ngayon daw kasi ay hindi nila malampasan ang isang kumpanya na kung saan ay malapit na silang malugi ng dahil dito. Wala silang nagawa kundi ang hanapin ang may-ari nito. Sophia, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Carlita. Ikaw pala yan, Carlita. Mabuti naman at nakapunta ka sa kumpanya ng aking asawa. Si Amir ang may-ari nito. Sagot ni Sophia. Gulat na gulat talaga si Cesar at Carlita nang malaman ng mga ito na mayaman ng Indiano. Simple lamang ito kung manamit, ngunit ito pala ang may-ari ng kumpanya na hindi matalo-talo ng lalaki. Makikiusap sana sila dito na kung pwede silang makipagsosyo kaysa sa bumagsak ang kanilang negosyo. Nanlamig ang katawan ng magkasintahan at hindi nila malaman kung ano ang sasabihin nila kay Sophia. Agad silang lumabas ng kumpanya at wala na silang balak na makipag-usap dahil isang kahihiyan lang ang gagawin nilang dalawa. Ngayon ay alam na nila na mas mayaman sa kanila si Amir. Walang-wala pala sila kay Amir kung ipagkukumpara ang kanilang mga pera. Hanggang sa isang araw ay bumagsak ang negosyo ni Cesar. Muli ay bumalik sila sa umpisa kaya nawala ang yabang ni Carlita. Samantalang si Sophia at Amir naman ay nanatiling maayos ang buhay. Walang pinagtataguan sapagkat wala naman silang taong naapakan. Amir, maraming salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Sa'yo ko nakita ang isang seryosong lalaki
na habang buhay na sa akin ay magpapasaya. Nakangiting sabi ni Sophia. Salamat din, Sophia. Ikaw maganda ang tingin sa akin at hindi ikaw husga sa tulad ko. Isang araw ay pupunta tayo India at ipapakilala kita sa pamilya ko. Masayang sagot ni Amir. Masaya din si Mrs. Martina dahil nakilala na ng kanyang anak ang lalaki na makakasama nito sa kanyang buhay. Kung ayaw mong gawin sa'yo, ay huwag mo ring gawin sa iba. Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang kultura, kaya matuto kang makisama at igalang mo kung ano ang kanilang nakasanayan. Hindi lahat ng napapanood mo sa social media ay totoo. Nasanay tayong mga Pinoy na Bombay ang tawag sa mga Indiano. Kaya ngayong alam mo na, ay nagkakamali ka pala ng pagtawag sa kanila. Mababait silang tao at higit sa lahat ay tunay na masarap ang pagkain nila. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.